Noah. So, yung mga faithful Noah. So, ipakilala sa inyo itong preacher na ito dahil ang buhay niya ay naka-angkla o nakadikit. Isa-isa sa mga judgment ng Diyos. Sa darating na panahon, ng judgment ng Diyos, ang gagamitin niya ay apoy. Yes. Parang katulad ng judgment ng Diyos sa gas. Air power, di ba? Apoy. Kaya talaga yung pero ito, si Noah, sa panahon ni Noah, yung mga godly line of Seth, sabi niyo mga godly line of Seth. Yung mga godly line of Seth, si Adam ay meron siyang tatlong anak. Yes. Tatlo ba? Dalawa, di ba? Adam and Cain. Tapos pinatay ni Cain si Abel. Tapos nagbuntis ulit si meron tayong tinatawag na Seth. Yung Seth na yun, sa laki niya, nagkaroon ng mga godly line. Sabihin niyo nga godly line. Pagka sinabi natin godly line, sila yung may takot kay Yahweh, naiintindihan nila ang will ni Yahweh sa buhay nila, tapos sinusunod nila. Amen ba yun? Amen. Yung godly line of Seth, sabi ng Bible, ang tawag natin sa kanila, sa Genesis chapter 6, ay the sons of God. Yung mga anak ng Diyos. Sons of God. Itong mga sons of God, godly line of Seth, ay nag-asawa ng mga unbelievers. Ngayon, during that context, sino yung mga unbelievers? Tignan natin kung marunong sa WISN si Kuya Efraim. Sino yung mga unbelievers sa panahon ng flood? Hindi ang gusto nila yung nagagano. Di ba lahi-lahi yun? Submit this to you, kung ang godly line of Seth, yung mga makajos na laki ay galing kay Seth, yung mga anak ni Cain. Kahit makain nila. Tanong, kabagis, nagkaanak ba pala si Cain? Nagkaanak pala si Cain? Walang sulat ng Bible, pero most probably yes. Basta bakit? Doon sa panahon na yon, dahil wala pang tao, sinong asawa ng mga sinong asawa ni Seth? Mga kapatid. Naintindihan niyo ba yun? Walang dalawang creation ng Diyos. Hindi siya nag-create ng Adam and Eve dito. Tapos doon, para dumami ang tao, mag-create tayo doon ng Steve at pangalan niya, Steve at Vanessa. Hindi gano'n, no? Wala siyang dalawang creation. Sabi ng Bible, isa ang creation ng Diyos. Wala na ba? And ito ang aking interpretation. Ako ang pastor ng Jerusalem. Ito ang aking ituturo. Dahil sabi ng mga iba, yung mga sons of God daw sa Genesis chapter 6 ay mga resulta ng mga angels. Mga angels daw ay nag-asawa sa laki ng mga tao kaya nagkaroon ng mga giant. I beg to disagree. Pastor, bakit you disagree with that concept? Ang daming theologian na nagsasabi. I don't disagree with that. Dahil si Jesus mismo sa New Testament, sabi niya, ang mga angels, they don't get married. Ang mga angels, pag dumating dito ang angel, mararamdaman mo siya. Pero hindi siya pwede makipag-sex sa iyo. Ano ba yun? Yung nakikipag-sex na evil spirit, galing yan sa Pilipinas. Wala anak ni Satan yan dahil tinabihan siya ni Satan kaya nagkaroon siya ang anak ni Satan. Diba? Hindi ako naniniwala doon sa concept na mga angels of God are going to cohabit with people. No way. The angels are spirits. Say with me, spirits. Bakit kaya kong magbuntisin si Melody? I'm human. Hindi lang ako spirit, hindi lang ako soul, meron akong body. Ang angel mo walang bodily figure. They are, kung sabihin niyo, they are ruach. Kaya lang, nakarami. From where I'm coming from now, ang dami kong mga kalaman dahil everybody believes na yung sons of God and angels nagkuhabit sa mga tao. I don't believe it. Pastor, why you don't believe? Wala. Bakit si Jesus nagsabi? Di ba? Ang context ng sinasabi ni Jesus noon, dahil yung mga tao, Lord, paano yan? Di ba sa Israel,
kunwari may mga magkakapatid na lalaki, di ba? Kunwari yung panganay, sabihin natin ang panganay natin ay si Israel, di ba? Tapos ang susunod ay si IDF, hindi naman IDF pag nasa si Ronald, tapos susunod ay si Papale, tapos susunod ay si Manong Eds, tapos susunod ay si Charlie, tapos si Binair, tapos si Lloyd, yung magandang boses natin kanina. Di ba? Kunwari, yun na gulit. Kunwari, sabihin natin yung context na lang ni Leia, no? Si Leia ang pangasawa ni Epoy. Ito yung Leia, huwag ka magsabi in Jesus name. Ito yung parang, illustration lang. Paglalarawan, illustration lang. Kunwari, na-beauty si Leia, we say, huwag naman sana, na-beauty si Leia, dahil kapatid ni Epoy, si Ronald, siya ang magre-raise ng seed. Alam niyo yung ibig sabihin na magre-raise ng seed? Dapat hindi pwede na yung si Epoy hindi magkaroon ng anak sa pamamagitan ni IDF, ni Ronald. Nasusunod niya ba? Yun yung kanilang tradition noon, nakasulat sa Bible. Dapat, kung magkakapatid yan, ay sunod-sunod silang mag-aasawa dun sa nabiyuda. Di ba? Yung nabiyuda para magkaroon ng anak. Maliwanag ba? Yes. O kaya lang, hindi successful si IDF, hindi successful si Papale. Tapos nagkamatayan, di ba? Nagkamatayan. Siguro talagang Black Widow talaga si nagkamatayan si Kuya Gusto. Nagkamatayan lahat. Ang tanong ng mga pariseo kay Jesus, Lord, sa muling pagkabuhay, meron silang concept ng future, yung mangyayari sa inaharap. Sa muling pagkabuhay, ay eto malaki namin tanong, sino ang tunay na asawa ni Leia? Ito ang sagot ni Jesus. Sabi niya, hindi nyo alam yung Bible, at hindi nyo alam, balik-balik kayo na, dahil hindi nyo alam ang Bible, at hindi nyo alam yung kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Sa buhay na hinaharap, ang tao'y magiging anghel na. Amen. Hindi na sila Sawa. at magkaka-anak. Di ba? Maliwanag ba yun? Ngayon, siyempre, that's the way how the Holy Spirit spoke to me. Ewan ko sa iba na siguro mas magaling kaysa sa Bible at kay Jesus. Sabi nila, nag-sex daw yung angel at yung tao. Kaya nagkaroon ng mga giants. Usually sa mga sa Bible, pagka nag-disobey ka sa Diyos, meron talaga mga tinatawag natin consequences. Amen na, mga kapatid? Kunwari, asawa ko si Pastor Melody. Nagkaalam ako kay Vanessa. Ang tawag natin dyan ay consequences. Hindi ko matatakbuhan yung anak ko kay Vanessa. Sakit ng loob ang dinala ko kay Melody. Pero alam ng lahat, naintindihan niya ba? Kasi kung minsan, at dadalhin ko yun sa buong buhay ko. Hindi ko pwedeng itapon yun kahit itapon ko pati ko si Vanessa. Uwi ka ng Pilipinas, balik ka sa Mindanao, sa Davao. Hindi ko maalis yun. Dala-dala ng konsensya ko. Siguro yung konsensyo ko. Sa babae yata konsensya. Dala-dala ng konsensya ko. Yung pagsuway ko sa Diyos, yung tinatawag natin consequences. Sabihin niyo mga consequences. Nung nag-disobey ang godly line of faith at nag-asawa ng mga unbelievers, sino yung mga unbelievers? Sinful line of Cain. Simple line of faith. Kung godly line, si Seth, na tawag ay sa patalinhagang salita ay sons of God, meron ding mga sons of the devil. Sons of the devil dahil mga anak sila ni Cain. Now, listen to this. Ganun din tayo mga believers nila. We're always teaching, pag mag-asawa ka, huwag mag-asawa na unbeliever. Tapos bakit hindi mo tinuturo yung hindi pwede mag-asawa ng believer? Dahil, napakalaki ng probability na nainita kayo, pakiswitch nga yung mga nainitan sila, Mano.
Baka nainitan siya. Isa lang. Pinatay nga nila lahat. Pinatay nila. Pinapatay nila eh. Anong gagawin? Pinatay? Pag nainitan kayo, huwag yung ipapaon ha. No, not on my side. Not on my side. Alam niyo, matanda na si Pastor Alan. Ayaw niya ng malamig. Ito. Pagka nag-disobey ka sa Diyos, merong consequences. Maliwanag ba yun? Okay. At saka, ang consequences ng mga godly lines of Seth, ang mga anak nila, mayroon ipanganak. Mga giant. Ang lalaki parang Emmanuel, parang Joseph. 12 years old, gagawin ka na, 12 years old. Baka giant sila. Sila yung tinatawag natin kung sila ay ilalapat natin sa panahon ni David. Sila yung mga bulayan. Ang plano ng Diyos ay ito. Tayo sa text. Ito ang salaysay. At jacket. Si Noe ay maka-Diyos, maka-demonyo? Diyos? Ano ang ibig sabihin ng maka-Diyos? Siya ay namumuhay ng matuwid. Madali lang interpret, no? Basahin mo lang yung verse. Ano ta? Ang ibig sabihin ng maka-Diyos, siya ay Malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. malapit siya sa Diyos. May tanong ako. Kabagay, sino ang malapit sa Diyos bago pinanganak si Noah? After na si Abraham, chapter 12 na si Abraham eh. Sino? Si Enoch. Enoch walked with God and he was gone because God took him. Lumapit si Noah, malapit siya sa Diyos. At siya'y nawala, biglang nawala, hindi na makita si Noah. Ang explanation ng Genesis, sabi ni Moses, God took Enoch to heaven. He didn't experience that. Parang katulad ng kwento ni Elijah at si Elisha. Ano yun ba yun? Yes. At hindi niya alam mo ba yun? Si Elijah at Elisha? Hindi yun yung kapitbahay niyo doon sa... Hindi, iba? Si Elijah at si Elisha, si Elijah ay propeta. At ikati, alam mo, propeta si Elijah. Tapos, nung aalis na siya, may request si Elisha. Anong request ni Elisha, Ate Cathy? Sa nyo na ito aks na nga kayo eh. Anong request ni Anong request ni? Kasi sabi nila, nagbabasa ang Bible, parang hindi naman yan, busy yata sa trabaho. I'm sorry, O sige, tanongin ko si Kuya Charlie. Kuya Charlie, anong request ni Elisha? Kay Elias, kay Elijah, ano ang request niya bago ka umalis? Anong gusto niyong hilingin ni Elisha? Sige, pag nasagot mo na yung divine healing mo, malalaman mo. Yeah? Sister Tess, sige na, nakita mo na eh, diba? Nag-google mo na eh, no? Hindi mo nakita? Double portion ng anointing ni Elias. Elias ba? Ni Elijah. Diba? Si Eliseo, sabi niya, Lord. Ang tawag doon ng mga nakakataas ay Lord. Diba? Kaya palaging si Manong Ed, pag sinasabi ko Manong Ed, sabi ko, Sir, dahil matanda, no? Kailangan mag-bless tayo sa mga matatanda, pati kay Kuya Charlie. Basta matanda, dapat, di ba? Respect! Amen, ha? Respect ba? Amen. Respect! Dahil ilan nang lampas na niya sa iyo, ang dami na niyang kinaing bigas. Hindi mo pa nakain yung bigas na, siguro ako mas maraming nakain ng bigas kaysa kay Manong Eds. Pero dito lang tayo. Ang sabi ni Eliseo, give me a double portion of your spirit. Yung anointing na binigay sa'yo ng Diyos, ang gusto ko, bigyan mo ko ng 2 pesos. Ang sagot ni Eliseo, ang hirap ng prayer request mo. Hirap ng request mo, Elias. Pero, meron akong kondisyon.
Pag nakita mo kung umaakit sa karwahe ng Diyos na susundo sa akin, magkakaroon ng tungkol po siya. To cut the story short, nakita niya. The father of Israel. Nakita niya si Elias na umaakit sa karwahe. Na diba susunduin na siya ng Diyos? Sinundo siya ng Diyos. Si Elias. Ngayon, bakit ko ina-highlight si Elias? Dahil sino ba yung mga nakukuha na? Ito, maganda to Yung mga nakukuha na ay yung mga malapit Sa Diyos. Hallelujah! Amen! Meron pa bang gustong maging malapit sa Diyos nito? Amen Dapat, ito, ay sabihin ko sa iyo. Dapat kung meron kong desire sa buong buhay mo, kaysa edad si Ud, o kaysa malaking bahay at buhay ng iyong mga magulang. Ito I suggest to you, na ang the best na prayer request mo sa buong buhay mo, ang iyong maging malapit ka sa Diyos. So, ibig sabihin, kung kukunin ako ng Lord, at least, ang Lord ang kukuha sa'yo. Gusto mo kapatid na kukuha sa'yo si Devil? Pre, parang oras mo na pre. Diba? Marami kang manginginom ka, dami mong kape, dami mong Tara na, pre. Imagine, pre, ang tawag sa'yo ni Satan, no? Pre, huwag na nakakabay tayo. Yung angel of death, susubuin ka niya, doon ka niya datuloy sa net. Sa likod. Ito mga kapatid, kung meron akong prayer request sa buong buhay ko, gusto kong napakalapit sa Diyos. Amen. Napakalapit. Gusto kong yung grabe ang lapit ko sa Diyos, na naririnig ko yung tinig ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. Nakatulenta, no? Si Emmanuel ay nasa army. May mga napakinggan ako dito sa church natin na natatakot sila na isa ng kanilang mga anak. And that's very valid. Diba? Very valid kung ang iyong anak ay nasa army. Praise the Lord, si Emmanuel ay wala naman sa combat, wala siya sa Gaza. Pero take toll on his life. Napakahirap na maging army, di ba? Nung siya ay nandito sa bahay, gigising kung anong oras gumising. Kakain ng kung anong gustong kainin. Kung minsan may request pa siya sa nanay niya. Sa army, gigising ka ng alas 4. Hindi ka ang unang gagawin mo, tatakbo. Imagine kami ni Emmanuel, tatakbo. Imagine niyo yun? Harap si Emmanuel sa service niya. Pero ito ang ibig sabihin, mga kapatid. Gusto kong malapit sa Diyos na marinig ko mismo sa Diyos na huwag kang matakot. Amen. Ang pangalan ni Emmanuel ay Emmanuel. Ay sasamahan ko si Emmanuel. Amen. Yan po yung mga Gusto ko maging katulad, more than siguro ng isang pastor na maraming churches sa buong Israel. Gusto ko narinig ko yung tinig ng Diyos. Amen. Di ba, sarap na narinig mo yung may mga pinagdadaanan ka. Tapos mag-i-speak sa'yo ang Lord, akong bahala sa pamilya mo. Amen. Di ba, meron akong enlarged heart. Isa sa mga problema ko, kapatid, pag nag-pray ko, Lord, paano na kayo pamilya ko pag ako'y namatay? Alam mo parang eto, anak ko lang ate, Irene, di ba? Kung minsan, napoproduce kita ka ate Jenny dahil parang halos parehas kayo ng damit. Irene. Di ba? Kung minsan sa nasa isip ko, paano kaya pag namatay na ako? Anong mangyayari kay Melody, kay Emmanuel, kay Joseph? At ito makinggan niya mabuti. Parang ito ang napapakinggan ko. Ngayong buhay ka nga, wala kang naitutulong Pagpatay ka, di ito na ba? Ako din mag-aasikaso. Amen. Hallelujah. Ulit. Yes. Buhay ka na. Buhay ka na, wala din parehas, parang wala ka pag wala ka, ito na ba? And masok ka dash. Siguro walang nakikita na ninermon o sasalita ng masasakit sa asawa, pero ito na ba? Amen na, mga kapatid. Siya ang naging malapit sa Diyos. Sino naging malapit sa Diyos? Sino Sino ba si? Enoch. Enoch, sino ba si? Elijah. Elias, di ba? At si Elijah. Hallelujah. At nakita ko yung mark ng pagiging malapit sa Diyos. Parang si Jesus, no? Nung siya'y namatay, muling nabuhay. Hindi din inilibing yung kanyang katawan. Inilibing siya dito, 3 days, 3 nights. Pero siya'y muling nabuhay at
Bakit sa langit? Yan ang marka ng mga malalapit sa Diyos. Amen. Amen. At I pray mga kapatid, kung ano yung desire ko na maging malapit. I pray tayong lahat na malapit. Amen. Ano yung mga bagay na kumakasaw sa amin, malapit na pakikipag-niig sa iyo. Alisin mo, Lord, yung mga hadlang sa buhay. Yes. Hallelujah. At yun ang parang kong prayer, Lord, hindi mo naman ako ng ganyan heart. Hindi yung, okay na ako, nagawa ko na ito, okay na. Hindi, pagdasahan natin maging malapit sa Diyos. Amen. Amen. Malapit ka sa Diyos na napapakinggan mo mismo yung tinig niya. Yes. Ito, di ba, ang ganda kamara ko, no? Wala akong bisa. Tapos sabi ng Diyos, alam mo. Huwag kang lalabas. Imagine, napakalapit ko sa Diyos, dahil sabi ko, Lord, ayaw ko pang umuwi. Mag-umusap ang Holy Spirit sa akin, sabi niya, alam. Lalabas ka. Di ba, yun, ang Diyos mismo ang kinukonsinti ka, no? Na wala akong visa. Ang sarap nun! Aliwanag ba? Kinarap ng Lord yung Diyan, ayaw nito umuwi. Ayaw niya umuwi. Eh, malapit siya sa akin. Sabihin ko sa kanya, pag lumabas siya today, gugunam. Nandito ba kayo? Amen. Punta na tayo sa next. Si Amel may tatlong anak sa kanya. Si Shen, Ham, at Jabez. Red, yellow, white, and black. May black dyan. Iba-ibang kulay sila. Tatlo. Ano nangyari sa kanila? Ayan, 1, 2, 3, go. Napasasama na ng tao sa pagdating ng Diyos. Nasa kanyang samahan na lahat na sa mundo. Nakita ng Diyos na isang kasama ang mga tao sa mundo. Sabi ng ginawa nila, ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Diba? Kung alam natin sa panahon ni Justin and Lord, wala nang ako eh. Sa panahon ni Lot, di ba? At ni Abraham, di ba? Ang kasalanan ng mga tao ay sodomy. Ilan yung sodomy? Yung nagpapakasal yung lalaki sa lalaki. Bawal pala yun. Amen daw? Amen. Baka sabi niya, Pastor, okay lang. Bakit ikaw ay racist ka? Bakit ganyan naman? Sabi ng Bible, ay ang lalaki para sa babae. Amen. Kunwari, ang pinakasalan ko mga kapatid ay si Bilir. Palagay mo may dalawang anak ako. Paano ko magkakaanak? Sa likod? Ay, imagine niyo ba, mga kapatid? Dapat kayo, hindi mag-multiply. Kaya sabi ng Diyos, di ba, ang unang command ng Diyos kay Adam, go forth and multiply. Yeah. Palagay niyo, naging masunurin sila o hindi? Tignan yung dami natin sa buong earth. Nagmula sa dalawang tao, nagpuno nila after ng centuries and centuries, napuno nila ang earth. Dito sa panahon ni nagkasala sila. Ayaw nilang mag-submit sa Diyos, di ba? Ang nangyari, yung mga mga believers, nag-asawa ng unbelievers. Anong resulta? Believer o unbeliever? Ang malakas na lalaki, ang malakas na dugo, ay ang believer. Yes. Di ba nasabi ko na sa inyo bakit sinong naalala yun? Lenny, naalala mo ba kung bakit mas malakas yung unbeliever kaysa sa believer? Nandito ka ba na? Wala ka na. Bilisan, naalala mo ba kung bakit malakas yung unbeliever sa believer? Hindi. Ano? Naalala mo ba? I'm not sure, pero because marami ang unbeliever. Mas malakas ang unbeliever kaysa sa believer dahil ang evil spirit, kung pinoses niya yung tao, pinukontra yung buong katawan. Wala ba? Yes. Ang Holy Spirit, hindi pwedeng makakilos ang Holy Spirit kung hindi ko siya kakayaan. Yes. The Spirit is gentle. The Holy Spirit is gentle. Di ba ang sabi niya sa Book of Revelation, Behold, I stand at the door and ang Spirit of Jesus, ang Holy Spirit, hindi niya ipipwels ang sarili niya sa iyo para kayo mabuhay natin. Kung ayaw mo, ikaw ang mas makapangyarihan. Yes. Naintindihan mo ba yan, Sister Jennifer? Di ba? Tayo mga kapatid, hindi tayo pinupusos ng Holy Spirit.
Yeah. Kunwari, gusto sabihin ng Holy Spirit, sasabihin niya sa akin, gentle mo, Alan, sabihin mo itong sentence na ito. Pag di ko sinabi at nakalimutan ko, wala na. Ano na nagbate, baby? Dahil he's a gentle person. Hindi siya yung pinipilit niya ang sarili niya sa iyo. You still need to decide. Kaya sabi ko, bakit mas malakas ang spirito ng mga unbeliever? Dahil ang devil, gusto niyang i-possess ang mga tao. Ang Holy Spirit, ano verse ang Holy Spirit? Makikiusap siya sa'yo. Kailangan nilang marinig itong statement na ito. Sabihin mo na. Sabi ko, later. Okay, tapos na yung aking sermon, hindi ko nasabi. Amen ba? Parang ginera, naiintindihan mo ba yung ibig sabihin? Yun ang pagkilos ng Holy Spirit. He's a very gentle person. Hindi niya ipipilit yung gusto niya sa iyo. Ito. Ano ang mundo? Sige, doon ko muna. Ano ang nangyari sa mundo? Napasama mga tao sa paligid ng Diyos at sa mga kailangan sa buong mundo. Sa konting parte ng mundo, Buong mundo. nakita ng Diyos sa ibang masama mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan, di ba? Nag-aasawa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, pumapatay, nag-abortion, nagsasamba. Amen. That's what God. Thank you. Sumasamba sa ibang Diyos, hindi kay Yahweh. Diba? Kaya sabi ng Diyos, naghiram siya ng code kay FPJ. Puno na ang salok. Dapat ng funds. Diba? Si Lord mismo naghiram ng statement kay kailangan ng kalusin ng tao. Dahil napakarami nila ang napuproduce nila, hindi mga puspos ng Holy Spirit. Puspos na Kasamaan. ng evil spirit. Kaya ito lang yan. Saan natin? One, two, three, go. Kaya sinabi niya kay Tito, yung paulaan ng tao yung sila sa mundo. Kaya ikaw na ang mga barko mula sa tabingin ng tao at ng kwarto. Tapos, nagiran mo ang pagkakaroon ng loob at labas ng matapos. Pero ito ang gusto kong i-highlight. Ang Diyos, nag-decide siya na lilipunin niya ang buong mundo. Kaya hindi totoo na yung flood ay dito lang nangyari sa Turkey o dito lang sa Israel. There was a universal flood. Sabihin nyo nga, universal flood. Universal. Anong sabihin ng universal flood? Buong daigdig. Kaya if you could find out, ang daming mga dinosaur na natagpuan sa USA. Bakit may mga dinosaurs na sa USA? Dahil sila ay, nung nagkabahan na, libing sila ng buhay. Maliwanag ba? Ako pa. Sabi niya, ikaw noon, gumawa ka ng barko, may ipakita natin pa yung ng barko, mula sa matibay, mula sa Matibay na kami. hindi ko alam kung naray yan. Hindi natin ko alam kung anong matibay na kahoy noong panahon na. Palagay niyo, anong panahon, na. Hindi ko alam walang isulat sa Bible. Matibay na kahoy, ibig sabihin, hindi nasisira ng mga anay. Yes, of course. Tapos yung mga pag nabasa, malakas pa din. Ito, gawa mo ito ng mga... Bakit kailangan gawin ng kwarto? Kasi mga hayop din. Magdadala siya ng mga hayop. Dapat ang katabi ng si Adam na horse ay si Eve na horse. Amen ba? Hindi niya dapat isasama sa si Bra. Dapat yung the same attitude. Kunwari sheep, itatabi niya yung sheep sa sheep din. Diba? Yung lalaking sheep, lalagyan niya ng babaeng sheep. Kailangan may privacy. Dapat may kwarto. Amen ba? Amen. Kasi pati sa hayop, no? Iniisip pa ng Diyos na huwag silang maghitaan pag sila'y gumagawa ng bata. Na-imagine nyo. Ay, sabi niya, ito ang gusto kong i-highlight bago tayo mag-close. Sabi niya, lagyan mo ng alkitran. Cypress na. Cypress at saka cedar. Alam mo ba yung alkitran, Lloyd? Asfalto. Anong trabaho ng asfalto, sister? Kasi nagsasalita kayo. Ha? Oo, yun ay
Oil-based siya. Kaya pag nilagyan mo yung loob at labas, kahit magkaroon ng bahang mataas dito sa earth, lulutang lang siya. Hindi epoxy, baka may epoxy, hindi kaya nga. Ang alkitrán kasi meron siyang oil, may grease. Alam niyo yung grease? Nakita na ba kayo? Baka may ginagawa. Diba? Sa daan, pag inapakan mo, dikit sa'yo yung nakailang sinelas ako dahil sa tapang kong pag-apak ng espalto, nasisira yung aking ano. Na, ang gusto ng Lord ay pag pumasok sila, mga hayop at siyong ilang tao? 8. 4. 4 times 2. Diba? Noah, Shem, Ham, Japheth, plus yung mga asawa nila. Bakit kailangan magdala ng partner ng 4? Siyempre, para mag-multiply. Kung gunawin ang buong sangkatauhan, mamamatay lahat ng mga tao, dapat merong another creation. Itong creation na ito ay hindi creation na katulad ng Diyos na gagawa siya ng alikabok, loporma ng tao at hihingahan. Ang gusto ng Diyos na creation ay pagpaparami. Sa tabihan ni Noah, yung asawa niya, magbubuntis, magkakaanak. Yun ang gusto ng Diyos na pagpaparami. Hindi yung cloning. Ipakita niya ba yung cloning? Kung clone ka, yung parang kamukha ko. Ay, may nakita ko Pastor Alan dito. At ganyan di magsalita. Gagayahin. Di kaya yan. Clone, ang ibig sabihin ng clone ay parang kakopy lahat ng characteristics mo, physical, emotional, at mental. Tapos parang ikaw yung nagsasalita. Dito na tayo. Gawin mo ito. Gawin mo ito na may sukat na haba ng 5 talampakan. Ang haba ay 75 talampakan ang luwang. At 4 na Imagine lang ko rin, ha? Alam, gusto ko ito dahil ang pagkaan ay talampakan. Alam niyo ang talampakan? Feet. Feet. 1 foot, di ba? At dito tayo mag-umpisa sa taas. Ang feet ay 45 feet. Ang height, ang taas ay 45 na ganyan. Imagine nyo ba? 45! Kaya kailangan natin lagyan ng kwarto. Anong mga kwarto? Siguro kailangan lagyan ng first floor, second floor, no? Para merong tulungan yung mga hayop. Na-imagine nyo ba? Amen. Kaya yun, 70 talampakan ang luwang. Ito yung luwang, 75. At ano ang haba? Mas mahaba siya. 450. Mas mahaba siya. Mas mahaba ba? Oo nga, 450 talampakan. Tingnan natin yung picture. Ang haba. Tama, yung kanyang luwang, yung kanyang height. Hindi natin yung height niya talaga dahil lumuhubog na sa tubig. Pero hindi natin yan. Napansin nyo na hindi siya yung katulad ng mga latest natin ngayon, yung ganyan, di ba? Opo, hindi. Parang box nito. Yung ngayon, ang boat natin ngayon, para hindi salungat sa waves, di ba may science yun eh. Talagang pag ganyan, yun ba, ang ganda-ganda ng mga boat. Yung parang no box lang. At sinong gumawa, mga kapatid? Noah, Shem, Ham, Japheth. Palagay niya, nag-upa pa sila ng iba? Hindi nilang kakayanin, kapatid. Hindi sila nag-upa. Palagay niya, nagbayad sila. Sabi, tulungan namin kayo gawin ito, pero hindi kami sasakay. Makakala nyo, sasakay ka na eh. Ayaw nga namin, yan sa panaginip mo. Taas na bundok din yun. Pero sinamura niya yung mga kasama niya na nag-build, pero sabi nila, nahihibang ka. Ang sabi ng Diyos kasi, ang sabi ng Diyos, pamagitan ni Noah, pamagitan ni Noah ay uulan! Ang sabi ng mga tao, anong spelling ng ulan? Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng ulan dahil sa panahon na yun, wala pang ulan. Grabe na. Paano dinidiligan ng Diyos yung mga vegetation sa earth? Hamo. Hamo! Hamo. Diyo. Di ba? Yung sa madaling araw, may malamig. Hamo. Tapos ang pandilig ng Diyos ay hamo. Hindi
Ulan! Kaya mga tao, sabi nila, anong sinasabi mong uulan at malulunod kami? Ito na ang aking joke. Anong spelling ng ulan? Ito. Ang sabi ng Diyos, hindi magkabalikan. Sabi ng Diyos, sabi ng Bible, hindi ko pinabas nito. Sinunod ni Noe ang lahat ng uses ng Diyos. Mahirap din kapatid, ano? Mahirap yung magsunod. Hindi ko alam kung paano niya nasunod. Pero I think meron akong, how do you call this? Idea. Anong Jenny, meron pa idea. Lagi ko nasunod ni Noe, dahil pinasok siya ng Holy Spirit. Maliwanag ba? Maraming mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin, hindi natin kaya. Dahil tinatry natin gawin yung mga pinapagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating sarili. Pagka sarili mong lakas ang ginagamit mo, you will surely fail. Pero pag gumasok ka sa Holy Spirit, siya ang magbibigay sa iyo ng wisdom, siya ang mag-uusap sa mga tao. Amen. Hallelujah! Hindi yung ikaw, dahil pag ikaw, hindi mo talaga kakayanin. Diba? Kunwari, yung ating palaging pinag-pray na, palaging prayer request ko din na, napakapagdala tayo ng maraming tao kayo. Amen. Kaya ka natin dalhin yun. Kahit ano ka munang pinakamasarap na luto ni Sterling, hindi natin. Amen ba, mga kapatid? Hindi makukuha yun sa kain-kain. Hindi nga din, hindi. May mga tao na may relationship ako kay Arbel, ayaw, hindi siya nanonood. He's my kainuman ko yun, nung ako'y unbeliever pa sa Pilipinas. Hanggang ngayon, dahil sa brain na born again siya, di pa rin born again. Pag sinishiran ko siya, alam, huwag ka lang maistay. Kung ka nga turo sa akin kung binunod. Tapos ngayon, ano pa na yung mga sinasabi. Binabalik ko sa akin yung aking, yung buhay ng nakaraan. At wala akong magawa. Basta bakit wala akong magawa? Unless ang Holy Spirit mag-speak sa kanya at i-break siya ng power of God, hindi siya magawa. Katulad ng sa inyo. Hindi kayo na-born again dahil sa amin, dahil magaling kami. Ito ay biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Ito, ganun yung Holy Spirit para kayo maging part ng congregation na ito. Amen. Sigurado ako doon. Basta bakit sigurado ka doon? Dahil sa kami, Pastor Aglo, Pastor Melody, wala kami kaya mag-akin. Kaya namin magpalayas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya kong magpalayas, pero hindi ko kaya magpaakit. Only the Holy Spirit. Amen. Sabi mo kapatid sa Friday and Sunday, meron pa confession na ano yung confession natin? Na Lord, mali mong dalhin siya ng Lord sa Ama. Ay, hindi sila makakalapit sa Diyos. John 6. May talagi tayong kinakumpay sa Friday and Sunday na mali bang dalhin siya ng Ama sa Lord? Kay Jesus. Winning the loss. Ay, hindi natin siya. Hindi natin siya. Anong ibig sabihin? Eto. Ang Lord, kita-kita niya ang kasamaan sa buong mundo. Yes. At yung Israel na pinili niyang bansa na supposed to be ay nakalaya na sa mga Diyos-Diyosan. Masakit kong sabihin ito dahil ako pro-Israel. Hindi ko yung itatago. Pero di ba diniliver na ng Diyos ang Israel mula sa Diyos-Diyosan. Sa Nova, may Buddha. Para sa akin mga kapatid, that hurts me. Pasal, why does it hurt you? Dahil di ba natutunan mo na yun, kaya kayo dinala sa Egypt, kaya kayo dinala sa Babylon, kaya kayo dinala sa iba't ibang simulong sa sanlibutan. At 1948, binalik kayo dito dahil sa inyong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit all of a sudden, October 6 ng gabi, nagsasalamat kayo at nagsiselebrate, at nandun si Buddha sa harapan. And I'm saying this not because I hate the Jewish people. I really love them. I'm going to die here. I'm going to be buried. Hindi ko sinasabi yan dahil ganito ko sa Israel. I love Israel. Kaya lang pag paulit-ulit lang yung pamumuhay, ang sabi I think si Albert Einstein sabi niya, alam niyo ba Albert Einstein? Yung isang matalino. Pero isang matalino na Albert Einstein, babasa talaga kayo ng supot ng
tinapak, no? Albert Einstein. Sabi ni Albert Einstein, ang definition daw ng crazy is yung gumagawa ng pare-parehas tapos nag-i-expect ka ng different result. Alam mo na pag yung style mong ganyan ay hindi siya moving, ginagawa mo pa din. Hindi ka na umalis. Intindihan niyo yun? Yung, alam mo na pag ginawa mo yan ay makakalusot ang kaaway, ginagawa mo pa rin. Ang sabi ni Albert Einstein, that's craziness. Nandito pa ba kayo mga kapatid? Amen. And I don't mean to say na I'm not pro-Israel. I'm very pro-Israel. Galit na galit ako sa Hamas at Palestina hanggang ngayon. No? Patawanan ako ng Lord. Pero pagka ang ginawa ng Israel ay laban sa Diyos, di nag-i-expect ka na ikaw'y pwedeng malusutan. Yes. Maliwanag ba mga kapatid? Nakatulad nito, di ba? Nakakaganti na tayo, marami nang nawapatay na Palestinian. Tapos, in the name of the hostages, may parada pa rin ng mga bakla sa streets of Jerusalem. Not Tel Aviv, not Eilat, not Haifa, Jerusalem. Sa loob ko, bakit ganito? Alam mo na pag ikay sumuway sa Diyos, ay parurusahan kanya, makakalusot ang kaaway sa iyo, gagawin mo pa ulit. Amen ba, mga kapatid? Amen. Tayo natin tumayo. Let's go to prayer. Lord, alam namin nilagay niyo sa heart namin, Panginoon, kaligtasan ng mga Hudyo. Yes, Lord, Lord. alam mo, Panginoon, na nilagay niyo sa amin na hindi kami katulad ng iba na sumisigaw na from the river to the sea, Palestine will be. Kami, Lord, ay mga taong naniniwala na itong chosen land ay para sa mga chosen people. Yes, Lord. Itong land na ito, Lord, ay pinangako mo kay Abraham, Isaac at Jacob. Paulit-ulit sa Old Testament, Lord. Yes, Lord. Paulit-ulit yung sinabi, itong lupang ito ay para sa akong pinili tao. Lord, nandito din kami, Lord, na sinasama niyo din, no? Kahit hindi kami part, Lord, sa tribe ni Isaac, ni Abraham, Isaac at Jacob, ay hinahayaan niyo kami makasiksik at makatira dito. Amen. Lord, our prayer, Lord, ay gamitin mo kami na ipaalam sa mga Jewish people Yes. na kung ano yung ginagawa nila noon na nagdala sa kanila nito, ay huwag na nilang uulitin. Yes. At hayaan niyo, Panginoon, na mabuhay kami not only, Lord, sa inyong katapatan sa buhay, dahil mabuhay kami in prayer. Padalangin namin ng mga Jewish people dahil kami ang mga pinili ninyo para sila ay maligtas. Hayaan niyo, Panginoon, na ang biyaya ni Jesus na hindi kayang matalo, Lord, ng katigasan ng puso ng tao ay mag-umapaw sa puso ng mga Hudyo at gamitin mo kami na sa pangalan ni Jesus sila din ay maligtas. Thank you, Lord, sa gawing ito. We worship you and honor you. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen.